Gaano nga ba kahalaga yung kumpletong katapatan? Lalo na sa medical history mo kapag mag-a-apply ka para sa trabaho sa barko. Lalo na siguro kung meron ka ng, alam mo na, pre-existing condition. Oo nga, mabigat yan. Yan mismo yung nasa sentro ng usapin natin ngayon. Isang kaso sa Korte Suprema. Kwento to ng isang seafarer na nagsimula lahat sa isang emergency drill. Grabe sa ilalim pa ng matinding init ng araw. Tama. Handa ka na bang alamin ang mga detalye? Tara. Okay. Ang kasong pag-uusapan natin ngayon ay itong Paolo B. Davantes laban sa CF Sharp Crew Management Inc. et al. Ang GR number nito ay 259609 at yung decision, medyo bago pa, August 7, 2024. Si G. Davantes, bale seaman siya for 20 years na. Nagkaroon siya ng myocardial infarction, yun yung atake sa puso, pagkatapos nga nung emergency drill noong 2017. Grabe, 20 years na pala siyang marino. Oo, kinailangan siyang operahan, yung coronary bypass graft surgery. Tapos, ang ending, ideklarang unfit to work na siya. Hindi na pwede bumalik sa barko. Dahil dyan, siyempre nag-file si Davantes para sa total and permanent disability benefits. Ang hinihingi niya, based sa CBA nila, Collective Bargaining Agreement, malaki, USD 102,308 USD. Malaki nga. Pero ito na, ang binigay lang ng kumpanya ay USD 20,900 USD lang. Ha? Teka, ang layo nun ah. Bakit daw ganun kababa? Ang katwiran nila, katumbas lang daw yun ng grade 7 disability. Tapos ang masakit pa, pinapapirma siya ng quit claim. Yung parang kasulatan na tinatalikuran na niya, yung iba pang pwedeng habulin. Naku, yung mga quit claim na yan, delikado yan minsan, di ba? Oo, talaga. So, dinala niya yung sa labor arbiter sa LA. At doon, nanalo si Davantes. Sabi ng LA, bayaran daw yung kulang, yung USD 77,908.0 pesos pa. Kasi hindi raw makatwiran yung quit claim. Parang kakarampot lang yung binayad kumpara sa dapat niyang makuha sa CBA. Buti naman at nanalo siya sa LA. Pero syempre, hindi dyan natapos. Yung CF Sharp, umapela sila. Inakyat nila sa NLRC, National Labor Relations Commission. Okay, ano naman sabi ng NLRC? Nag-iba ba? Medyo, kinatigan pa rin nila na oo, total and permanent disability nga si Davantes. Pero eto yung twist, nagbago yung basehan ng computation. Paano nagbago? Hindi na daw CBA ang gagamitin. Ang dapat daw sundin ay yung POEA Standard Employment Contract, yung POEA SEC. Ito yung standard contract talaga para sa mga Pinoy seafarer. Bakit daw POEA SEC at hindi CBA? Ang rason daw, hindi kasi maituturing na aksidente yung pinangmulan ng sakit niya. So, under POESEC, ang bayad para sa total disability ay USD $16,000 lang. Mas mababa pa rin pala sa CBA, pero mas mataas doon sa initial na binigay. Oo. So, binawas yung nauna ng binayad na 20,900, may balanse pa siyang makukuha na USD $39,100. Akala mo okay na, no? Akala ko nga tapos na, pero parang may kasunod pa. Meron pa. Hindi pa rin nakontento yung kumpanya, inakyat pa nila sa Court of Appeals, sa CA. At dito, grabe, dito talaga biglang umikot yung kwento. Ha? Paano umikot? Kahit sinabi ng CA na oo, naging total and permanent na yung disability ni Davantes kasi lumagpas na sa 120 or 240 days na palugite, wala pa ring final medical assessment na binibigay sa kanya. Oh, yun yung rule, di ba? Pag lumagpas doon, automatic na. Tama, by operation of law. Pero kahit ganun, ang sabi ng CA, disqualified pa rin daw si Davantes. Wala siyang makukuha, zero. Teka. Paano nangyari yun? Total and permanent na ngang, tapos biglang disqualified. Ano daw ang dahilan? Concealment daw, paglilihim. May lumabas na record na si Davantes pala na-diagnose na ng hypertension noong pang 2010. May pre-existing condition pala talaga.
Oo, pero hindi niya raw ito idineklara nung nag-pre-employment medical examination siya, yung PEME, bago siya sumampa ulit. Dahil daw sa paglilihim na yon, disqualified na siya sa kahit anong benepisyo. Kaya binaliktad ng CA yung desisyon ng NLRC at LA. Wala siyang makukuha. Wow, ang bigat nun. So dito na papasok ang Korte Suprema. Ang tanong ngayon, nagkaroon nga ba talaga ng knowing concealment? Yung tipong sinadya niya talagang itago, may intensyon siyang manloko para lang makalusot sa PEME? Yun na nga ang naging issue sa Supreme Court. At ang naging hatol nila, pumanig sila kay Davantes. Talaga? Paano nila nasabi yun? Sinabi ng korte, hindi raw to matatawag na knowing concealment. May mga rason sila. Una, nung tinanong daw siya ng company-designated physician, ito yung pagkatapos na nung insidente umamin naman pala siya. Sinabi niyang may dati na siyang diagnosis ng hypertension. So hindi naman pala niya tinago totally. Hindi nga raw. Pangalawa, yung PME na ginawa sa kanya, PMEC ang tawag doon, para yun sa mga 40 years old and above. Mas masusi dapat yung PME na yon. I see. So dapat mas nakita na. Yun ang punto ng korte. Kung talagang malala na yung kondisyon niya noon, dapat daw nakita na yon sa masusing PMEC. Ang hindi pagkakakita nito, pwedeng may pagkukulang din yung mismong medical examiner, hindi lang basta sa seaman yung sisi. Makes sense. May responsibilidad din pala yung examiner. Lihim na napatunayan, hindi valid yung basehan ng CF para i-disqualify siya. At yung quit claim na pinirmahan niya sa simula, sabi ng korte talagang invalid yun kasi kulang na kulang ang consideration, yung kapalit na bayad. So, ano ang final na hatol? Ano ang kailangang bayaran ng CF shop? Pinagbabayad sila ng Korte Suprema ng USD $60,000. Ito yung base sa POEA SEC kasi yun na yung na-affirm na tamong basehan. Tapos ibabawas, syempre, yung nabigay na nilang USD 20,900 noon. Okay, so may matatanggap pa siyang malaki-laki. Oo, at may kasama pang attorney's fees plus 6% interest per annum dun sa balance hanggang sa mabayaran siya ng buo. Okay, malinaw na yon. Ano yung mga pinakaimportanting aral o doktrina na pwede nating makuha dito sa kasong ito? Marami tayong mapupulot dito. Una, siguro yung validity ng quit claims. Para maging legal yan, dapat klaro, walang panluloko, tapos sapat at makatwiran yung bayad kapalit ng pagpirma mo. Hindi pwedeng pinilit ka lang o sobrang baba ng offer. Importante to, lalo na sa mga seafarers, di ba? Huwag basta-basta pipirma. Tama. Dapat basahing mabuti at kung duda, magtanong sa abogado. Ano pa? Pangalawa, yung purpose ng PEME. Oo, para malaman kung fit to work ka. Pero hindi yan parang magic na masasabi lahat ng sakit mo. May responsibilidad din yung medical examiner na gawin ng maayos yung trabaho niya. Hindi lahat ng sisi ay dapat nasa applicant, lalo na kung dapat nakita na yan sa examination. Gets ko, hindi lang one-way street ang PEME. Exactly. Pangatlo, yung knowing concealment. Specific ito sa POEA Section 20E. Para ma-disqualify ka sa benefits dahil sa concealment, kailangan mapatunayan na may intensyon ka talagang manlinlang. Yung sinadya mo. Hindi sapat na hindi mo lang nasabi, lalo na kung gaya dito, umaming ka naman eventually, o kung dapat nakita na sa PME. Okay, yung intention pala yung susidol, hindi lang basta omission. Oo, kailangan knowing and fraudulent. At pang-apat, yung konsepto ng total and permanent disability by operation of law. Importante ito. Automatic na nagiging total and permanent ang disability mo kapag lumagpas na sa 120 days or extended na 240 days na hindi ka nabibigyan ng kumpanya ng final assessment, either fit ka na ulit or may permanent disability rating ka na. Kahit walang papel, PTD ka na sa mata ng batas pag lumagpas sa deadline. Napakahalaga ng mga puntong yan, lalo na para sa ating mga marino at sa mga kumpanya. Ang desisyong ito parang nagbubukas ng tanong, hanggang saan ba talaga yung responsibilidad ng kumpanya para siguraduhing healthy at safe yung mga empleyado nila?
Oo, at sa kabilang banda, At gaano din kabigat yung obligasyon mo bilang aplikante na i-reveal lahat, bawat detalye ng medical history mo. Medyo tricky yung balance dyan, no? tricky talaga. Magandang pag-isipan yan. Ano sa tingin ninyo, mga tagapakinig? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin dyan sa comment section. At kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa usapan natin ngayon, pakipindot naman yung like at favorite button. Malaking tulong yan. At syempre, para sa mas marami pang ganitong manalimang paghimay ng mga kaso, mga batas at iba pang mahalagang paksa, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Tama! Laging may bagong kaalaman na naghihintay para sa inyo dito. Hanggang sa susunod na usapan,